kababayan natin. Anong susunod? Saan tayo kukuha ng budget? Ha? Masaya ba kayo na nakikita nyo, nababalitaan nyo ang korupsyon, ang nangyayari sa ating bayan? Itong vice cam na ito, bakit ito ay walang perma? Itong enrolled bill na to, hinahanap na ng Korte Suprema. Sana lang sa Korte Suprema natin ay maging patas. Kasi ganun malaman natin. Sabi nga ni Atty. Vic, sino ang malikot ang kamay na nakialam dito sa vice cam na to? Vice cam na to, mga kababayan. Masaya ka ba, Mr. President, na tumaas na naman ang pamasahe? Ng LRT ba yan? Di ba? Tumaas na naman. Akala namin nung maupo ka, tutulungan mo ang mga Pilipino. Ano? Kami ang Team Suka na talagang hindi kami papayag na andyan kayo. Katulad ng ginagawa mo ngayon, Mr. President, ikaw mismo ang nagpupunta dyan sa mga lugar katulad sa Iloilo para mangampanya. At ang ginagawa mo ay siraan ang nakaraang administrasyon. Sinisiraan mo dahil walang makita, wala kang maipagmalaki sa mga kababayang Pilipino. Hindi ka ba nahihiya na kumakaway ka sa hangin? Ha? Walang kumakaway. Kumakaway ka sa hangin, yung mga Pilipino nakatingin na lang sa'yo, kulang na lang murahin ka ng harapan. Diba? Yan lang ang kulang. Pagkaway mo, kulang na lang murahin ka ng harapan. Galit na ang mga Pilipino. Ha? At susunod sa zona mo, sa June. Ano ba zona nito? June 30. Ano na naman kaya ang sasabihin mo? Paano mo na naman kaya bubulahin ang mga Pilipino? Oh. Baka mamaya, huling zona mo na yan. Hindi natin alam, di ba? Galit na ang mga Pilipino, Mr. President. Tingnan mo kami. Tingnan mo ang mga maliliit na mga kababayan nating Pilipino. Huwag yung mga negosyante na sila lang ang patuloy na yumayaman. Habang yung mga mahihirap nating mga kababayan ay patuloy na naghihirap. Katulad na lamang na nangyayari sa ating mga vloggers, no? Katulad na nangyari kay Ernest Abines, kay Kuya Jun. Di ba, opresyon ang nangyayari sa mga vloggers. Ito ang mga 37 na noisy vloggers na kung saan ay siya ang nagsasabi ng tunay na nangyayari sa bayan natin. Pero ito yung pinapatawag sa TRICOM. Di ba? Kaya nga, may papayo natin, may nabasa akong isang article na itong si Ace Barber, mga kababayan ko, ay maharap sa patong-patong na kaso. Dahil po reklamo itong 37 noisy vloggers na ito, dahil po mga kababayan, masyado na silang pinahiya. Diba? Masyado nang pinahiya itong mga 37 noisy vloggers na kung saan ang gusto lang naman ay malaman kung saan dinala ang pondo ng bayan, malaman kung bakit may mga korupsyon. Nagtatanong ang mga kababayan natin. Kung makikita nyo sa social media, galit na ang mga Pilipino. Oo, ilan lang kami ngayon dito, pero wala lang ibang tatayo para sa mga mamamayang Pilipino. Diba? Sino pa? Sino pa? Sino ang tatayo para sa kanila? Kaming mga maliliit na mga mamamayang Pilipino, kami ay patuloy na isasaad kung ano ang tunay na mga pangyayari sa bansa natin. Diba, yung pinagbentahan nyo ng ginto, kanina, nasabi ko na, anong nangyari dyan, mga kababayan? Karapatan natin na magtanong, kaya kayo sa social media, ang laban na ito, mga kababayan ko, ay laban ng social media. Kung mapapansin nyo, napakaraming trolls sa social media. Sino ang umamin na may maraming trolls? Hindi ba si BBM mismo ang nagsabi dahil wala siyang makuhang oras sa mga mainstream katulad ng ABS, GMA, wala siyang makuhang oras kaya ayun, doon siya sa kanyang mga trolls. Ang laban po na ito mga kababayan ay ituloy natin. Ipakita natin, ipaalala natin sa administrasyon na ito ang mga nagawa ni Tatay Digong. Ipaalala natin ang mga bill program na kung saan ay napapakinabangan na ng mamamayang Pilipino. Sa ngayon, may nakikita ba tayong proyekto ni Bongbong Marcos? Wala! Ang laki ng budget ni Mr. President, wala namang pandemya. Ang laki ng budget ni Mr. President, mga kababayan, hindi mo makita man lang na may isang proyektong naipagawa.
Ang mga proyekto po kanya pinapasinayaan ay proyekto pa na nakaraang administrasyon. Kaya kung makikita nyo mga kababayan, marami ang nagsasabi, Duterte, bumalik ka na. Marami ang nagsasabi, Pilipinas, Duterte pa rin. Kasi itong si Bongbong Marcos ay grabe ang pambubudol sa mga mamamayang Pilipino. At hanggang ngayon, sa mga kampanya na ginagawa ng Team Alcancia, mga kababayan ko, pambubudol pa rin ang ginagawa niya sa mga Pilipino. Hanggang kailan po kayo magigising, mga kababayan? Ha? Hanggang kailan kayo magpapaloko? Ito at naharap tayo sa nalalapit na midterm election 2025. No? Alam nyo naman na ngayon ay kinakasari ng impeachment na ay kasana na-impeach na sa Congress. Ang bilis nga ng pumirma ng 215 ng mga kongresista para ma-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba naitanong ng mga kongresista na yan na pabor ba ang inyong mga nasasakupan na i-impeach ang ating Vice President? Hindi man lang kayo nahiya sa 32 million ng mga Pilipino na bumoto para kay Vice President Inday Sara Duterte noong nakaraang halalan. At itong mga congressman na ito nagmamadali 215 in one day. Magkano? Ano ang meron, mga kababayan? 150 Diba? million! Ayan, katulad na sinasabi nila, magkano nagtatanong ang mga kababayan nating Pilipino. Ha? Kaya nga po, ulitin ko, malapit ang midterm election, isa lamang po ang magagawa natin para po tulungan ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Iboto po natin, vote straight PDP. Mga kababayan, vote straight PDP. Dahil sila lamang po, pag nanalo yung PDP, alam niyo po ang impeachment, labanan po ito ng numero. Ba't na yata? Labanan po ito ng numero ang impeachment, mga kababayan. Kaya nga po, kung tutulungan niyo po ang ating Vice President Inday Sara Duterte, bumote straight natin ang PDP, may pag-asa po tayo. Kasi mga kababayan, nakita nyo, magagaling ang mga tumatayong abogado ng ating Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Kasama na po yung kanyang ama. Subalit hindi po sasapat yan. Ulitin ko, ito po ay labanan ng numero, mga kababayan. Ha? At ang isa pa, Mr. President, gumising ka sa panawagan ng mga kababayan namin Pilipino na magpa-hair follicle test ka. Diba? Huwag mong sabihin bakit gagawin mo ito. Kailangan mong gawin yan dahil yan ang panawagan ng mga kababayan nating Pilipino. Kami ang boss mo! Kami ang boss mo. Sabi nga ko, Channel 167. Diba? Tayong mga Pilipino ang naglagay sa kanila dyan, sa pedestal. Tayong mga Pilipino ang naghalal sa kanila. Diba? Karapatin din natin usigin sila kapag mali na ang ginagawa ng mga namumuno sa ating bansa. So ito lamang po mga kababayan, muli ako po si Parap TV, magandang araw po sa inyo. At sa mga nasa social media na malapit po dito, hintayin po namin kayo dahil hanggang hapon pa po ang programa na ito. Maraming salamat po at mahalin po natin ang Pilipinas.